Umaga po sa bawat isa. Buksan po natin ang ating mga dalang Biblia sa John chapter 6, verses 15 hanggang 21. John chapter 6, verses 15 hanggang 21. Sige po, basahin po natin. John chapter 6, verses 15 to 21. Verse 15, nang mahalata ni Jesus na sila'y lalapit at pipilitin siyang gawing hari, siya'y muling umalis na nag-iisa patungo sa bundok. Pagsapit ng gabi, lumusong ang kanyang mga alagad sa dagat. Sumakay sila sa isang bangka at pinasimulan nilang tawirin ang dagat hanggang sa Capernaum. Madilim na noon at hindi pa dumarating sa kanila si Jesus. Lumalaki ang mga alon sa dagat kahit dahil sa malalakas na hangin humihihip. Nang sila'y makasagbuan na ng may 5 hanggang 6 na kilometro, ay kanilang nakita si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng dagat at papalapit sa bangka. Sila'y natakot, subalit sinabi niya sa kanila, "Ako ito, huwag kayong matakot." Kaya't malugod siyang tinanggap nila sa bangka at kaagad na dumating ang bangka sa lupang kanilang patutunguhan. Meron tayong 3 katotohanan na makikita sa mga bersikulo na ating napag-aralan. Una, makikita natin ang humility ng ating Panginoong Yesus. Kung babasahin po natin ang mga previous verses, ito yung tagpo na pinakain ng ating Panginoong Yesus ang mahigit 5,000 na katao, gumawa ng malaking milagro ang ating Panginoong Yesus at naging instrumento ang mga disipulo. So ito ang sinasabi ng verse 15 na nung mahalata ng ating Panginoong Yesus, nalalapit ang mga tao at gagawin siyang hari dahil nakakita lang ng milagro, makikita natin na tinanggihan ng ating Panginoong Yesus ang ganitong situation na gagawin siyang hari. Makikita natin ang humility ng ating Panginoong Yesus. Ang sabi ni J.C. Ryle, kakaunti lamang ang mga Kristiyano sa mundong ito na kung mabibigyan ng pagkakataon na maging dakila sa mundong ito, ay tatanggihan nila. Kung ikukumpara natin ang ating sarili sa naging tugon ng ating Panginoong Yesus, kabaligtaran po ang ating makikita. Gusto nating maging dakila sa mundong ito. Gusto nating makuha ang respeto, ang papuri ng mga tao sa mundong ito. Mataas ang ating ambisyon, hindi para sa Panginoon, kundi para sa atin sa mundong ito. Ito ang tinatawag na pride. At napaka-importante na makita natin ang ating Panginoong Yesus. At sa maraming detalye sa New Testament, maraming mga pagkakataon na nilalagpasan natin ang mga detalyeng ito kasi hindi natin nakikita ang importansya. Halimbawa, ang ating Panginoong Yesus, nung siya ay nagkatawang tao, isinilang siya sa isang sabsaban. Pwede naman siyang isilang sa isang
pinakamahal na hospital o pinakamagandang hotel noon. Pero bakit siya isinilang sa isang sabsaban? At ang unang bisita ng ating Panginoong Yesus, hindi man ang mga hari, kundi ang mga shepherds. Ang mga shepherds noon, ang mga pastol, sila yung mga pinaka-mababang klase ng workers noon. At sinasabi ng Biblia, isinilang siya sa isang pamilya na mahirap. For 30 years na tumira at nabuhay ang ating Panginoong Yesus sa ilalim ng pamumuno ng isang karpintero, ang kanyang ama. So makikita rin natin, sinasabi ng Bible, ang mga ibon ay merong nest. Ang mga daga ay merong tinutuluyan, pero ang ating Panginoong Yesus, ni wala man siyang unan na kung saan ipapatong ang kanyang ulo. At kahit ang kanyang libingan nung siya ay namatay, ay pinahiram lamang sa kanya. Makikita natin ang humility ng ating Panginoong Yesus. Ngayon, hindi po natin sinasabi na mali ang maging mayaman, mali ang magkaroon ng mataas na posisyon sa mundong ito. Hindi po. Ang sinasabi lang natin, tinanggihan ng Panginoong Yesus ang greatness na ino-offer ng mundong ito dahil kung tatanggapin niya ito, ang ibig sabihin, tatalikod siya sa krus na kailangan niyang harapin para sa ating kaligtasan. Isang bagay na kailangan nating i-develop at makita sa ating sarili. Ang humility, wag nating kakalimutan, ito ay byproduct, bunga lamang ng pagtingin natin na naunawaan at nararanasan natin ang pag-ibig ng ating Panginoong Yesus. Hindi po tumitigil ang ating puso, ang ating sarili sa paghahanap ng kasiyahan, ng value. Normal lamang na desire at ito ay inimplant ng Panginoon sa atin na gusto nating maging somebody. Gusto nating maging significant. Gusto nating magmatter ang ating buhay sa mundong ito. Ang problema, pilit nating hinahanap, kundi sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating kapwa, at ang masama, hinahanap natin sa ministry. At ito dapat ang isang pinakababantayan natin. Dahil anuman o sino man, kanino man natin inahanap ang ating value, siguradong sisirain natin sino man yon o ano man yon. Subukan man nating hanapin ang ating kasiyahan at value sa ministry. Kung ako na isang pastor, gagamitin ko ang church para lang maramdaman ko na importante ako, sisirain ko ang church, hindi lang ang aking sarili. Kung hinahanap natin ang ating significance sa ating trabaho, sisirain natin ang ating trabaho, pati ang ating sarili. Kung hahanapin ko ang value ko sa aking pamilya, pati ang pamilya ko na pinakamamahal ko, sisirain ko, pati ang aking sarili. Dahil hindi kayang kargahin ng ating trabaho, ng ministry man, o ng ibang tao, ang value, ang pagsamba na hinahanap natin. Tanging ang Diyos lamang ang merong kakayahan na kargahin at ibigay ang value at significance na ating hinahanap. At ito ang ibinibigay ng ating Panginoong Yesus. Tinanggihan niya ang greatness na ino-offer ng mundong ito dahil kailangan niyang makaranas ng ultimate shame at ultimate pain sa cross para tayo na makasalanan ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pero ito ang hindi natin naunawaan. Mas maganda na ikumpara natin sa pagtanggap ng tao. Ang tao po, tinatanggap tayo hanggat merong nakukuha sa atin. Pero the moment na wala na tayong value sa tao, sa ating kapwa, napakadali nakalimutan o itapon tayo. Kaya isang bagay na wag nating kakalimutan. Huwag nating bigyan ng mataas na value ang acceptance o opinion ng ibang tao dahil napakadaling magbago niyan. Pero kung ikumpara mo ang pagtanggap ng tao sa atin sa pagtanggap ng Diyos, makikita natin
Alam niyo po ba, tayo po sa harapan ng Diyos, wala tayong value. Ang value natin ay impyerno. Pero tinanggap tayo ng Diyos at ang pag-ibig ng Diyos ang nagbigay ng mataas na value sa atin. Pinasuot niya sa atin ang katwiran ng ating Panginoong Yesus. Pinatawad niya ang marami nating kasalanan. Dahil ba deserving tayo? Hindi. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos ngayon, ang acceptance ng Diyos ngayon, ang nagbibigay ng mataas na value sa atin. Na ito ang pilit nating hinahanap sa ibang bagay o sa ibang tao sa mundong ito. Kaya palagi tayong nadidisappoint. At ito ang napakahirap at epekto ng kasalanan sa atin. Deceitful, kapandaya ang kasalanan. Kung titignan po natin ang ating sarili, kung paano tayo mamuhay, pinapatay na natin ang ating sarili. Sinisira na natin ang ating sarili, ang ating pamilya, pero hindi tayo tumitigil sa pagsamba sa mga bagay sa mundong ito. Dahil sa ignorance, dahil sa blindness. Ano ang gagawin ng Panginoon para gisingin tayo? Iaalaw tayong madisappoint, iaalaw tayong masaktan, para lang makita natin na ang hinahanap natin ay wala sa mundong ito, kundi nasa ating Panginoong Yesus lamang. At doon pa lang tayo mag-umpisang mag-isip, mag-meditate, mag-reflect. Wala pala sa mundong ito o kanino man ang hinahanap natin, nasa Panginoon lamang. At kapag mag-umpisa nating mahanap ang value natin sa ating Panginoong Yesus, na ito ay dinedevelop araw-araw, hindi po ito overnight, dinidevelop araw-araw sa ating daily devotion. Makikita mo magkakaroon ng balance ang ating buhay. Merong tamang pag-ibig na ibinibigay sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ministry, sa ibang tao. Merong balance. Merong balance. Kasi merong balance sa ating puso. Kasi nag-worship ang ating puso sa Panginoong Yesus. At doon tayo magsisimulang maging useful saan man tayo gamitin o dalhin ng Panginoon. Kaya importante na nag-worship tayo araw-araw. Dahil the moment na mag-stop, at ito ang sinusunod ko sa aking buhay pananampalataya. The moment na mag-stop ako mag-worship sa Panginoon, sisirain ko ang church, ang ibang tao, ang pamilya ko, ang trabaho ko. Kaya napakadelikado na hindi tayo nag-worship araw-araw. Pangalawa na makikita po natin, ipinapakita ng ating Panginoong Yesus sa pamamagitan ng karanasan ng kanyang mga disipulo kung anong klaseng buhay meron tayo sa mundong ito. So, bago ang mga bersikulo na ating binasa, nakaranas ng spiritual success ang mga disipulo dahil nakita nilang gumawa ng milagro. Ang Panginoong Yesus, pinakain niya ang maraming mahigit 5,000 katao. So, nakaranas ng spiritual success. Pero sa mga bersikulong binasa natin, makikita natin, sa Matthew, ang version ni Matthew, ang Panginoong Yesus ang nagsabi sa kanyang mga disipulo na tumawid na sila ng dagat. Ang ibig sabihin, ang Panginoong Yesus ang nagsabi o nagdala sa kanyang mga disipulo sa pagsubok. Na nakaranas sila ng mataas na alon, malakas na hangin, na ito ay sumisimbolo sa pagsubok na nararanasan natin sa mundong ito. So sinasabi sa atin kung anong klaseng buhay meron tayong mga mananampalataya. Merong time na nakakaranas tayo ng spiritual success, katahimikan sa ating buhay. Kung meron man tayong problema, kakaunti lamang. Tahimik ang ating pamumuhay. Pero meron ding pagkakataon, at ito ang huwag nating kakalimutan, ipapadaan tayo ng Panginoon sa isang matinding pagsubok. Matinding pagsubok. Unang makikita natin, importante na meron tayong tamang expectation sa anong klaseng buhay meron tayo sa mundong ito. Hindi puros pagsubok lahat. Hindi. Gracious ang Panginoon na maraming pagkakataon, binibigyan niya tayo ng katahimikan. Ngayon pa lamang ay nagkakaroon tayo ng hint sa eternal life na mararanasan natin sa eternity, sa pangwalang hanggan. Ngayon, hindi po puros spiritual success o hindi puros katahimikan.
maraming pagkakataon, merong matinding pagsubok. Ipapadaan tayo ng Panginoon sa isang madilim na pagsubok. At hindi po natin maiiwasan ang mga ito. Importante na meron tayong tamang expectation upang hindi tayo palagi nagtatanong kung ano ang ating o bakit pinagdadaanan natin ang mga ganitong klaseng paghihirap. So napaka-importante na tumugon tayo ng tama. Sa panahon na tahimik ang ating buhay, lahat tayo nararanasan natin ang ganito. Walang karamdaman, malulusog tayo, nakakaranas tayo ng success sa ministry, okay ang ating negosyo, ang ating kabuhayan. Sa ganitong panahon, ang malaking temptation sa atin ay maging shallow. Ang gamitin natin ang ating oras sa mga bagay na hindi naman kasalanan, pero hindi rin naman nagmamatter sa eternity. So ang temptation sa atin ay magpabaya at pabayaan natin yung mga importanteng bagay patungkol sa ating spiritual maturity. At ito ang mahirap. Ito ang palagi nating sinasabi. Ang delikado sa panahon ng prosperidad ay maging shallow tayo, mababaw. Marami tayong ginagawa sa mundong ito pero walang kinalaman sa ating pananampalataya. Sayang ang ating oras. Na para bang unlimited ang ating resources, unlimited ang ating time, na forever tahimik ang ating buhay. Hindi po. Importante na sa panahon ng prosperidad, sa panahon na tahimik, magaan ang ating pamumuhay, ay nakafocus tayo sa ating pananampalataya. Nagsisikap tayo na mag-grow. At ito ang mahirap. Kung nababasa nyo ang aking sinasabi, ito ang mahirap. Kapag walang problema, napakahirap na mag-focus sa Panginoon. Kapag merong salapi, napakahirap na magdepende sa Panginoon. Napakahirap na maranasan natin ng tunay na ang Panginoon lamang ang ating kailangan. Ngayong napakarami nating salapi. Kaya nga, dangerous, mahirap ang panahon ng prosperidad. At ito ang isang paalala sa atin. Kapag tahimik ang ating buhay, importante na magsikap tayong mag-grow. Huwag tayong titigil na dahil wala tayong problema, okay lang magpabaya. Dahil wala tayong problema, okay lang na gawin natin ang mga bagay na ito. Dahil darating at darating tayo sa panahon na meron tayong matinding problema. At iwasan nating sayangin ang ating oras. Dahil kapag dumating ang panahon ng matinding pagsubok, kahit gusto mo pang magbasa, baka wala ka ng oras. Baka hindi mo na kaya. Kahit gusto mo pang mag-pray dahil hindi mo nakasanayan, hindi ka marunong mag-pray. At ito ang sinasabi ng mga pagsubok sa atin. Kapag nakakaranas tayo ng pagsubok, lilitaw yung tunay na kalidad ng ating pananampalataya sa kung paano tayo tumutugon. At ito ang malaking blessing ng mga pagsubok sa ating buhay. Sa panahon na ganito na tahimik, walang problema, napakadaling i-claim, nag-grow tayo. Lumalago tayo sa ating relationship sa Panginoon. Pero matitest yan. Matitest yan sa panahon ng pagsubok. Sa kung paano tayo tumutugon, nire-reveal ng Panginoon sa atin kung anong klaseng pananampalataya meron tayo. At ito rin ang opportunity na makita natin ang ating sarili. Ito yung wag nating kakalimutan. Kapag nakakaranas tayo ng pagsubok, malaki ang temptation sa atin, mag-focus tayo sa ating nararamdaman. Sa pain, i-spend natin ang ating time sa pagrereklamo, sa pag-iisip natin kung anong sasabihin ng ibang tao. Hindi yan ang purpose ng Panginoon. Ang purpose ng Panginoon sa ating pagsubok, ipakita ang problema sa ating puso. Hindi para sirain tayo, kundi para ayusin. Gawin tayong godly. Dahil ang umpisa ng maturity, kapag nakikita na natin sa ating sarili ang malaking problema natin, mag-umpisa natin makita na worldly pala ako. Mag-umpisa nating makita, masyado palang mababaw ang pag-ibig ko sa Panginoon at sa Kanyang
at sa kapatid sa pananampalataya. Mag-umpisa nating makita makasarili pala ako. Mag-umpisa nating makita self-sufficient, proud pala ako sa kung paano tayo tumutugon. At ito ang umpisa na ang Holy Spirit ay kumikilos sa atin upang kapag ibaba natin ang ating sarili, tanggapin natin na tayo nga ay makasalanan, mararanasan natin ang comfort ng krus ng ating Panginoong Hesus. Kailangan muna nating i-humble ang ating sarili. Tanggapin nga na ganito lang pala tayo, kababa sa ating pananampalataya. Marami palang mga kasalanan na hindi natin nakikita. At kapag hinumble natin ang ating sarili, dadalhin tayo ng Holy Spirit sa pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. At makakaranas tayo ng growth. At ito ang purpose ng Panginoon. Dinadala niya tayo sa panahon ng katahimikan at pagsubok upang i-grow tayo sa ating pananampalataya. At ang assurance na ibinibigay sa atin kung paanong ang mga disipulo, dinala ang Panginoong Hesus mismo ang nagdala sa kanila sa matinding pagsubok, hindi sila pinabayaan ng ating Panginoong Hesus. Niligtas sila ng ating Panginoong Hesus. Na sinasabi sa atin, anumang pagsubok yan, gaano man kahirap o kabigat, walang imposible. Walang imposible sa ating Panginoong Hesus. Ultimately, makikita natin ang pag-ibig ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Kahit ang kamatayan ay hindi po nanaig sa ating Panginoong Hesus. Dahil nag-resurrect mula sa mga patay ang ating Panginoong Hesus. Ang ibig sabihin, anumang klaseng paghihirap, pagsubok, o dead end man yan sa ating buhay, palaging merong resurrection. Palaging merong Panginoon na ino-overrule anuman ang ating pinagdadaanan na imbes na makasira sa atin, ito ay makabubuti palagi sa atin. Kaya kailangan ng humility. Palaging nagtitiwala at nagsasubmit sa Panginoon saan man niya tayo dalhin anuman ang kanyang ibigay. Dahil alam natin, lahat ng bagay ay ginagawa ng Panginoon para sa ating ikabubuti. At ito ang assurance ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Tayo po ay manalangin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong mga salita na nagbibigay ng kalinawan sa aming mga puso't kaisipan. Ang aming Panginoong Hesus ay mayaman, pero pinili niya maging dukha upang kaming mga dukha ay maging mayaman sa iyong harapan, Panginoon. Kung makita lamang namin at maranasan namin, Panginoon, kung gaano kami kayaman sa iyong harapan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Hindi kami magpapalimos, Panginoon. At ito ang nagbibigay ng kalungkutan sa amin at kasiraan sa iyong pangalan, Panginoon. Na kaming mga anak mo na mayayaman, pilit na nagpapalimos, nabubuhay, na pilit naming minahanap ang value namin, Panginoon, sa mga bagay sa mundong ito. Nabubuhay kami na parang pulubi, may hirap. Ngayong ibinigay mo na, Panginoon, ang pinakamataas na value sa amin. Na kung papaano mo nakikita, kung papaano ka nasisiyahan sa aming Panginoong Hesus, ganito mo kami nakikita at nasisiyahan ka, Panginoon, sa amin. Pero hindi namin naunawaan at nararanasan, Panginoon. Kaya naman, dalangin namin kung kailangan mo kaming ipadaan sa matinding disappointment,
Panginoon, kung kailangan mo kaming ipadaan sa matinding paghihirap upang makita lamang namin ang emptiness ng mga bagay sa mundong ito na pilit naming hinahabol, Panginoon, gawin mo. Gawin mo. Dahil ang tunay na kasiyahan, ang tunay na quality ng buhay namin, Panginoon, matatagpuan lang namin sa aming Panginoong Hesus. At hanggang hindi namin maranasan ito, Panginoon, patuloy kaming magiging restless, mabubuhay na parang pulubi sa mundong ito. At paulit-ulit na problema ang aming kakaharapin na bunga ng aming kasalanan. At tulungan mo po kami, maging gracious ka. Maging gracious ka na makita namin ang iyong pag-ibig, ang iyong saganang biyaya, ang iyong saganang mercy sa amin, Panginoon. Paulit-ulit kaming nakakasala. Paulit-ulit ka naming nadidisappoint, Panginoon. Paulit-ulit kaming nagre-rebelde sa iyo. At napakahirap mag-learn. Pero hindi mo kami tinatalikuran. Hindi ka napapagod sa amin at hindi ka nagsasawa sa amin. Dahil pinurchase na ng aming Panginoong Hesus ang aming kaligtasan, ang iyong pag-ibig sa amin. Kaya naman, kailanman hindi mo kami tatalikuran, iiwan. At gagawin mo ang lahat upang maranasan ka namin hanggang sa dalhin mo kami sa glory, Panginoon. At ito ang nagbibigay ng comfort, ng confidence sa amin, ng aming buhay individually at bilang isang iglesia, Panginoon, ay nasa sa iyong kamay. Ikaw na gracious at merciful na Panginoon. Salamat po. Kaya naman, gusto po namin mag-worship ngayong umaga sa aming pag-awit ng papuri sa iyong pangalan, sa aming pagbabasa ng iyong banal na salita, sa aming pakikinig ng iyong mga salita, Panginoon. Tulungan mo po kaming mag-worship, makita namin unang-una ang iyong pag-ibig at bigyan mo kami ng humility, Panginoon, na makita namin ang aming mga kasalanan upang sa ganitong paraan tunay na maranasan namin ang growth, ang maturity sa amin ng Christ likeness. Panginoon, maging gracious ka. Iangat mo ang pananampalataya ng iyong iglesia. Ang lahat ng ito'y dalangin po namin para sa glory lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen.